Ayan, magandang umaga mga kaibigan at welcome na naman sa ating munting channel at huwag pong kalimutan na mag-subscribe at sana po ay nasa mabuting kalagayan ang ating mga kapatid ngayong araw na ito. Ang episode po natin ngayon ay tatalakayin po natin ang isang video ng mga sinungaling na mga INC ni Manalo na si Michael Sandoval at saka si Glenn Minggita sa kanilang programa na Evangelical Mission daw. Ngunit, ang kanilang mga pananalita ay pagtitira na naman, pag-atake na naman sa Iglesia Katolika. At bago po ang lahat, paki-subscribe ang aking munting channel, Depensor Katoliko, at huwag na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ng aking mentor na si RG Seno, The Lay Catholic Apologist International. Yan po, paki-search na lang po sa YouTube. Huwag na natin pong patatagalin ang naturang video. Ito po si Glenn Minggita. Sa nakaraang pagtalakay Ayan po po sa programang ito ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan po ng Biblia na ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa Jerusalem ay Iglesia ni Cristo. Ayan, malinaw na malinaw sa kanyang sinasabi na ang iglesia daw na itinayo ni Kristo ay ang pangalan Iglesia ni Kristo daw. Ayon, matutunghayan po natin ngayon sa kanyang kinukot na verse, St. Matthew 16:18. Kung may bababasa po ba tayong pangalan ng kanyang iglesia, babasahin po natin mga kaibigan. Ito po, St. Matthew 16:18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayun po narinig po ninyo, aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayun po, wala po talaga tayong mababasa na pinapangalanan ni Kristo. Taliwas sa kanyang sinasabi na ang pangalan daw ay Iglesia ni Kristo. Ayon, malinaw. Yan po ay nagpapatunay na itong mga ministro na ito ay mga sinungaling. At matutunghayan po natin sa talatang ito, sa verse 9, ay walang ibang binigyan ng susi sa kaharian ng langit, walang iba kundi si San Pedro lamang, hindi po si Felix Manalo. Babasahin po ulit natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Yun po. Tanging si San Pedro lamang ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Kung anuman ang kanyang kalagan dito sa lupa ay kakalagan doon sa langit. Yan mga kaibigan ko, klarong-klaro na hindi po pinangalanan ni Hesukristo ang kanyang iglesia. At bakit hindi rin po pinangalanan ni Hesukristo? Dahil alam niya sa huling mga araw ay maraming mga squatter. Ngayon nga ang daming mga squatter na nagpakilala na sila daw ay kay Kristo. At ipagpatuloy natin ang naturang video, pakinggan po natin mga kaibigan. Punta po natin sa ating mga taga-subaybay. Ano po bang ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari po sa iglesyang itinayo niya? May sagot ang ating Panginoon Jesucristo, mga kaibigan po namin. Dito po sa aklat ng Mateo, sa 24:4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ayan mga kaibigan ko, kinukot ni Michael Sandoval itong St. Matthew 24 verse 4 na mag-iingat daw po tayo, pero sa kanilang kaisipan, mag-iingat daw sila na hindi mailigaw ni numan. Sino po ang nanliligaw ngayon? Di ba? Kayo ang mandaraya Kayo ang mandaraya. Libro nga ng Katoliko, binabago ninyo. O sino nanliligaw? Kayo.
Nililigaw ninyo yung mga isipan ng mga inosenteng Katoliko, lalo na yung mga miyembro ninyo mismo. Mga sinungaling. Pagpatuloy po natin. Opo, kapatid na Michael, gaano po ang maililigaw sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo at sino po ang magliligaw? Ang babasahin naman natin, kapatid na Glenn, at mga kaibigan namin, ay dito po sa talatang 11, kanina po ay 4. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Ayan mga kaibigan, kinukot ni Michael Sandoval ang verse 11 na ang nakasa doon ay magsilitaw ang mga bulaang propeta. Sino ba itong lumitaw? Doon sa kanilang aral ay lumitaw sila noong 1914. Basahin natin yung kanilang pasugo mga kaibigan ko kung sinong lumitaw. Ito po mga kaibigan, Pasugo Mayo 1967, ganito po ang nakasaad. Sa panahong ito ng mga wakas ng lupa na nagsimula sa unang digmaang pandaigdig ay tatawag ang Diyos ng kanyang sugo upang itatag ang kanyang organisasyon. Kung gayon, ang INC na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. O sinong lumitaw? Di ba? Yung binabasa niya sa 11, yun na magsilitawan yung mga bulaang propeta. Sinong lumitaw? Base sa kanilang pasugo. O di ba sila? Huling-huli ka, Michael Sandoval. Magsinungaling ka pa daw. Tingnan mo. Sige, pagpatuloy pa rin natin. Ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan mga kaibigan, kinukot na naman ni Sandoval yung unang Timoteo 4:1 at 3. Ayan, na sinasabi doon na sa mga huling araw ay magsitalikod sa pananampalataya ang mga alagad ni Kristo. Sino po ba yung tumalikod? O di ba yung founder nila, galing sa Katoliko yan eh. Pamilya niya, Katoliko yan eh. O sinong tumalikod ngayon? Mandaraya talaga itong mga tao na to. Lumitaw noong 1914. Sinong lumitaw base sa kanilang pasugo? Yung mga bulaang propeta. O kayo yun. Ay, nako. At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. At dugtong pa niya mga kaibigan ko, doon sa kanyang binasa, ay yung mga bulaang propeta daw, magtuturo ng pagbabawal sa pag-aasawa. At yun, ikinapit nila doon sa mga pari natin mga kaibigan ko. Ngunit, sila po ang nagbabawal. O di ba? Bawal sa kanilang huwag mag-asawa kapag hindi ay insi. O sila ang tinamaan dyan mga kaibigan ko. Hindi mga pare. Tapos nagkukot siya ng libro Katoliko, hindi niya iniintindi yung una, disiplina. Disiplina yung pagbabawal sa pag-asawa ng mga pare. Hindi yung talagang ipinagbabawal. Yun po ay disiplina. Disiplina sa kanila. Bakit? Magbabasa po ako ng talata kung bakit hindi nag-aasawa yung mga pare. Babasahin po natin dito sa Mateo 19:12. Ganito po ang sinasabi mga kababayan. Sabi ni Kristo, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba naman naging ganon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Di ba?
O, klaro. O, di ba? May iba't ibang mga lalaki na hindi mag-aasawa. Yung iba, alang-alang sa kaharian ng langit. O. O yung mga ministro ninyo, siguro maraming asawa yan. O. O, hindi yan alang-alang sa langit. O, di ba? Klaro. Kaya magbasa ka ng Biblia, Mr. Sandoval, unawain mo naman, i-contextualize mo kasi. Ito po ang mga tinutukoy ni Apostol Pablo, mga kababayan. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathari. Yon. There are two gods, one of evil and one of good. Oh, sa Katoliko yan, yung sinasabi ni Sandoval. Isa lang naman ang Diyos ng mga Katoliko. Ito pa, dugtong pa po. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Ayun. Yung pinagbabawal sa kanilang pag-aasawa. Nawala po talaga itong mga Albigensian na yan. Bawal sa kanila mag-asawa, mga kababayan. Tapos ipahid sa atin ni Sandoval yung talata na tayo, pinagbabawal daw pag-asawa sa mga pare. Hindi niya iniintindi yung unang niyang binasa na yan po ay isang disiplina lamang po. Saka ito pa, all animal foods are to be avoided. Yan po yung mga Albigensian. Albigensian po ang tinutukoy dyan, hindi po yung mga Katoliko. Kasi kung susundan natin yung kaisipan ng mga sinungaling na iyan, base sa kanyang binabasang talata na bawal mag-asawa, di, tatamaan sila. Kasi pinagbabawal sa kanila ng hindi kaanib nila. Kapatid na Michael, ipinakilala rin po ba ng Biblia ang mga taong naitalikod ng mga paring Katoliko? Ipinakilala rin, kapatid na Glenn, gaya ng nalalaman ninyo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ang mga naitalikod po sa pananampalataya ng mga bulaang propeta, binigyan ng tanda. Ayan, dagdag na naman ni Sandoval, mga kababayan. Kinukot niya yung Apokalipsis 13:16. Ayun, na ipinatungkol niya ito sa ating pagsasign of the cross. Unawain po natin ng mabuti, mga kaibigan, kung tama po ba ang kanilang interpretasyon dito upang ipahid nila sa ating pagsasign of the cross. Babasahin po natin, mga kababayan. Dito sa Apokalipsis 13:16. Ito po. At susundan po natin, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yan po ang ipinapahin nila sa ating pagsasign of the cross. Ang sinasabi dito, mga kababayan, pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay at sa noo. Ngunit, taliwas ito sa ating pagsasign of the cross, mga kababayan. Dahil sinabi dito sa Biblia na tinatakan ang kanang kamay. Ngunit sa ating pagsasign of the cross, ang kanang kamay ay siyang magtatatak sa noo. Di ba? Meron pa sa tiyan, meron pa sa balikat. Wala namang nakasulat. Ang nakasulat sa Biblia, tinatakan ang kanang kamay at sa noo. Ngunit, sa ating pagsasign of the cross, ay ang kanang kamay ang siyang magtatak, magantanda sa noo. Di ba? Di ba? Sana po na unawaan po natin, mga kababayan. Di ba? Uulitin ko po.
sa nakasulat sa Biblia, pinatatakan ng ikalawang halimaw ang kanilang kanang kamay at noo. O di ba? Pinatatakan. O so may tatak. Ngunit sa atin, ang kanang kamay ang siyang mag-antanda. Naintindihan mga kaibigan? O di ba? Napaka sinungaling talaga nitong mga kung sa bagay, bawal dyan mag-apply ng ministro kung hindi ka maging sinungaling, hindi ka masanay sa kasinungalingan. Kaya, yang mga iyan, nabubuhay po ang mga iyan sa kasinungalingan. At sana po ay may nakuha kayong aral dito sa aking episode na ito at sana po naunawaan po natin lahat at naintindihan natin ang kanilang mga pagsisinungaling mga kababayan. At hanggang dito na lang po mga kababayan ko. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Depensor Katoliko, na magsasabing walang manluloko kapag walang magpaloko. God bless!